itong napabango na makita siya. Agatha, kanina ka pa ba dumating? Pasensya ka na, nakaidlip ako. Wika nito sa kanya. Hindi naman. Ba't dito ka natutulog sa sala? Hindi niya naitago ang lambot at concern sa sariling tono niya. Hinihintay kasi kitang dumating. Ayos ka lang ba? Tiningnan naman niya ang suot na relos at nakitang 10:30 na pala ng gabi. Sa pagkakaalam niya, 7 pa lamang ay tapos na ang office hours nito sa sarili nitong bangko na pinagtatrabahuan at umuuwi na ito rito sa bahay sa pareho ring oras. Ibig sabihin, hinintay siya nito na dumating ng halos 3.5 oras. Naramdaman bigla niya ang kirot sa kanyang puso sa isiping iyon. Yeah, I'm fine. May nangyari lang sa opisina kaya natagalan ako pero maayos na yun ngayon. Pasensya na kung matagal kang naghintay. Tulog na ako. Nakaiwas lamang na pahayag niya at naglakad na siya patungo sa kwarto niya. Nang makarating sa kwarto ay saka naman nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya iyon, mensahe iyon galing sa hindi pamilyar na numero. Nakauwi ka na ba? Good night, mahal. Napangiti siyang bigla kahit hindi man ito magpakilala sa pangalan. Ay alam na naman niya kung sino lamang ang kaisa-isang taong pinahihintulutan niyang tawagin siyang mahal. Kundi si Alan. Matamis pa sa candy ang mga ngiti niya habang nagtitipa ng ire-reply sa text nito. Oo, nakauwi na ako. Good night. Mabilis uli ito nag-reply sa kanya. Hindi ka pa ba matutulog? Depende sa gusto ng mga mata ko. Sagot naman ni Agatha. Grabe haha, namiss talaga kita. Namiss kita, Agatha. Ako rin. Namiss kita, Alan. Sobra. Hindi niya namalayang napahaba na pala ang pagkukwentuhan nila sa text hanggang sa mapunta na lamang ang topic nila sa kung saan-saan. Basta may mapag-uusapan at may ma-text lamang. Panay naman ang ngiti at tawa niya kapag may nakakakilig itong sinasabi o kaya naman nakakatawang ikwento sa kanya. Hanggang ngayon. Mahal, alam mo ba na kinikilig pa rin ako habang ka-text kita? Katulad lang nung dati, nung mga college pa tayo. At nung nililigawan pa lang kita. Kaya nga panay ngiti ko ngayon. Sus, bolero. Sagot naman ni Agatha. Agatha? Literal siyang napatalon sa sobrang pagkagulat at pagkasindak nang biglang bumukas ang kanyang pintuan at iniliwan niyon si Mike na may daladalang isang baso ng gatas para sa kanya. Kaagad niyang ini-off ang kanyang cellphone. Ano ba? Kumato ka nga? Singhal pa niya sa asawa. Pasensya na, Agatha. Hindi naman kasi nakala kaya binuksan ko na. Sorry talaga. Next time kasi kumato ka muna at nang hindi ako nagugulat sa'yo. Ano ba ginagawa mo rito? Sige, sa susunod, kakatok muna ako. Dinalan nga pala kita ng gatas para mas mapaganda at mapahimbing ang tulog mo. Anito at maingat na inilapag sa kanyang mini table ang gatas. Sige, salamat. Lumabas ka na. Naiiritang tugo naman niya rito. Tumango naman ito. Sige. Maingat na hinalikan siya nito sa noon na halos ikabusangot ng mukha niya at tuluyan na siyang iniwan nito. Kumusta naman ang buhay may asawa, bro? Masarap ba? Tanong ng isang pinsan ni Mike na si Frederick habang nakangisi sa kanya. Siyempre masarap yung tipong hindi ka makakatulog sa gabi dahil hindi ka pinatutulog ng asawa mo. Sumabat naman ang isa pang Monte Carlo na si Rafael. Naghagal pa ka naman ang dalawang loko at nagsiapiran pa. Kasalukuyan silang nasa isang coffee shop kung saan napagkasunduan nilang magpipinsan kahapon na magkita-kita sila ngayong araw. They ordered their favorite cappuccino. Balak pa nga sana niyang isama si Agatha dito. Pero sinabi nitong magiging busy daw ito sa iilang aasikasuhing mga dokumento sa resort sa buong araw na iyon. Pinagsasabok niya ang mga pinsan habang natatawa sa mga ito. Mga gago, hindi no?
Wag mo nang i-deny bro, tayo-tayo lang naman ang nakakaalam eh. Hindi ba guys? Di ba? Sagot pa ni Rafael at kinuntsaba naman ang iba nilang mga lalaking pinsan. Oo nga, sagot naman ng mga unggoy. Pero totoo nga kasi, hindi ganon. Maniwala kayo sa akin. Depensa naman niya pero panay din ang tawa. Sus, maniwala kami sa'yo. Ikaw pa, isang Monte Carlo. Dugong Monte Carlo. Padadali sa babae. Oh no. Giit naman ni Frederick. I'm not like you, mga gago. Totoo naman kasi, sa lahat ng mga Monte Carlo sa kanyang henerasyon, siya lang yata itong pinakamabait at pinaka-good boy. Hindi tulad ng mga nilalang na to na mga kasama niya ngayon na kulang na lang yata. Pati kahoy basta paldahan lang, papatusin pa rin ng mga loko. Matitinik talaga. Ibig sabihin, ni hindi ka pa nakaka-strike kahit 1 round man lang sa asawa mo? Parang hindi namang makapaniwalang tanong ni Robert. Isa pa to. Hindi siya sumagot bagkus ay nanahimik lamang at makabuluhang ngumiti sa mga ito. Hindi naman kasi niya pinipilit si Agatha dahil alam niyang hindi pa iyon handa ngayon sa ganong bagay. Kaya kahit asawa ni niya ay may karapatan pa siya sa babae, ay igagalang pa rin niya ito at maghihintay siya. Sa ngayon ay balak muna niya talagang palambutin ulit ang loob ni Agatha sa kanya. Wow bro, why oh why? For the first time, you broke the record of Monte Carlo. Hiyaw naman ni Frederick sa kanila. You made your own history above it all. The Monte Carlo in the family. Hindi ako makapaniwala bro. Paano? Paano mo na kaya nang hindi makipag samantalang nakatira kayo ng asawa mo sa iisang bubong lang? Paano ka nakapagpigil? Shit. Frustrated na sabi naman ni Rafael at napasambunot pa talaga sa buhok dahil parang hindi talaga kayang isipin ang nalaman. I love her, kaya nakakaya ko. Simpleng sagot na lamang niya habang magaang nakangiti sa mga ito. Tama. He loves Agatha enough that he can wait even a long time. You're unbelievable. Iiling-iling naman na wika ni Robert. Sus, alam niyo naman yang si Mike. Hindi lang mabait yan kundi martyr pa pagdating sa pag-ibig. Bigla ay biro naman ni Karen. Isa naman sa mga pinsan niyang babae. Yeah, sinabi mo pa. Kaya nga kahit sa pinakatangang babae sa mundo ay nakakayang maghintay at magpatuloy sa pagmamahal ng pinsan natin yan. Iiling-iling at napapairap namang dugtong ni Patricia Montecarlo. Ito naman kung makapag-akusa kay Agatha. Hindi lang talaga mapansin nun ang pagmamahal niya kay Mike. Sa ngayon kasi, nasa aftershock level pa siya. Kaya dapat ding dahan-dahanin muna. Kapag nagtagal silang magkasama, marirealize rin niyang mahal niya si Mike, kagaya ng pagmamahal ng pinsan natin para sa kanya. Bukas ang isip na saad naman ng pinakahuling Monte Carlo sa pamilya, si Chelsea. Tama, kaagad ng sang-ayon niya sa huli at kinindatan pa ito na ikinatawa lamang nito. Dapat lang, dahil oras na sinaktan niya ang pinsan natin, ako ang unang-unang mananampal sa kanya. Nakataas ang kilay na siguradong saad naman ni Karen. At pangalawa naman ako. Sunod naman na sigaw ni Patricia. Alam niyo kayong dalawa, hindi ko kayo talaga maintindihan. Iiling-iling lamang siyang tumungo at pinagmasdan ang paligid sa labas ng coffee shop. Glass wall ang nasa paligid kaya malaya siyang nakakapanood at nakasisilip sa mga tanawin sa labas. Natigilan lamang siya na may biglang nahagip ang kanyang mga mata. Yung babaeng kaakbay ng isang lalaki na papasok sa isang restaurant sa tapat ng coffee shop ay parang si Agatha. Hindi naman niya nakita ang buong mukha dahil bukod sa naka-side view ito, ay natatabunan din ito ng katawan ng lalaki. Nakaakbay ang lalaki sa babaeng parang si Agatha na para bang magnobyo ang mga ito. Tuluyan namang nawala sa kanyang paningin ang dalawa na makapasok ang mga ito sa restaurant. Unluckily, the glass wall door are tinted, kaya hindi makikita ang mga nasa loob nun. Si Agatha kaya talaga ang babaeng yun? Ba't sasama iyon sa ibang lalaki? Ang sabi niyon kanina pupunta iyon sa resort dahil may tatapusin pang iilang dokumento.
Nagsisinungaling kaya ang asawa niya sa kanya? Mike! Hey Mike! Natigil lamang siya sa malalim na pag-iisip nang maramdaman ang pangangalabit ni Patricia. Ha? Ano yun, Pat? Parang timang niyang tanong sa pinsan. You are not listening. Kanina pa kami nagsasalita rito tapos hindi ka malang nakikinig? Irap naman ng pinsan sa kanya. I'm sorry. Ano nga yun? Sabi ni Patricia, bro, okay lang daw bang magburakay tayo this coming summer? Wika naman ni Robert na nagsalita. Yes, aniya at parang wala sa sarili na tumango-tango sa mga ito. Yung pala eh, then why not? Muling lumipad ang kanyang mga mata sa katapat ng restaurant. Si Agatha nga kaya yung nakita niyang may kasamang ibang lalaki. Hey Mike, are you okay? Bigla ay concern na tinapik ni Karen sa balikat siya. Tiningnan niya ito at tinanguan at tipid ng nginitian. Yeah, I'm fine. Maagang nagising si Mike nang sumunod ng mga araw para ipagluto ang kanyang asawa ng almusal at agahan nito. Tamang-tama naman at nang matapos niyang maihanda ang lahat, ay saka ito bumaba galing sa kwarto nito. Good morning, Agatha. Magiliw niyang bati rito. Good morning. Walang kaamor-amor nitong bati pabalik sa kanya. Inilalaya niya ito at ipinaghila ito ng upuan. Mag-almusal na tayo. Kumain silang dalawa at tahimik lamang ito sa buong durasyon ng pagkain nila. Bigla naman niyang naalala yung kahapon. Agatha, matanong ko lang, maghapon ka bang nasa opisina ninyo kahapon? Kumunot ang noo nito na tila nagtataka sa kanyang itinatanong. Natural. Alam nga naman magpunta ako sa Japan. Inasa opisina nga ang trabaho ko. Tumango-tango naman siya at napabuntong hininga. Hindi nga naman siguro talaga si Agatha yung nakita niyang may kasamang ibang lalaki kahapon. Hindi ito ganoong klaseng babae. Kahit pa alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Hinding-hindi magagawang manlalaki ni Agatha. Never. Matapos kumain ay iniligpit na ng asawa ni Agatha ang mga kinainan nila habang siya naman ay nagpupunas ng mesa. Hindi na siya nagulat pa nang ipinagluto siya nito ng agahan dahil magmula pa naman noon ay mahilig na itong magluto at inaamin niyang masarap talaga ang bawat lutuin nito. Iyon nga lang ang ipinagkaiba nito kay Alan dahil mahilig bumili ng mga pagkain sa labas ang huli para pagsaluhan samantalang si Mike ay mahilig sa mga lutong bahay na ito mismo ang gumagawa. Sino maghuhugas ng mga pinggan? Ako ba? Aniya. Kahit galit siya sa lalaki ay nahihiya naman siyang paghugasin pa ito ng mga pinagkainan nila. Pinagluto na nga siya ng agahan nito tapos paghuhugasin pa niya. Hindi naman mabigat ang trabaho ang paghuhugas ng mga pinggan kaya ayos lang sa kanya. Ngumiti naman ito sa kanya. Dalawa tayo. Hindi na siya sumagot pa bagkus ay nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin sila sa paghuhugas. Ito ang nagsasabon ng lahat ng mga plato, kubyertos at baso. Samantalang siya naman ang nagbabanlaw sa mga iyon. Kumusta sa resort nyo? Anito habang nagkukuskus ito ng kubyertos. Ayos lang. Anong oras ka nga pala aalis ngayong umaga? 8. Sagot niya sabay angat ng tingin sa isang wall clock. May halos 2 oras pa siya upang makapagligpit dito bago umalis. Dahil alas 6:20 pa lamang. Gusto mo bang ihatid kita? Nunit, ano bang silbi ng sasakyan ko kung hindi ko rin naman gagamitin yun, hindi ba? Tumango-tango naman si Mike at natahimik na lamang ulit. Ito pa ang isang bagay na ipinagkaiba niya sa asawa niya kay Alan. Kung si Alan ay ayaw siyang pinaghuhugas ng mga pinggan at nais lamang na maupo siya sa tabi. Itong si Mike naman ay mas gustong magtulungan silang dalawa sa paghuhugas. Ito nga rin ang ipinagtataka niya sa huli. Dahil sa pagkakaalam niya, mula sa pagkabata ay maraming katulong ang pamilya nito sa kanilang mansyon. Kaya paano nito nakakayanang kahit isang katulong man lang ay hindi ito kumukuha sa ngayon. Hindi naman sa nagrereklamo siya
Pero iniisip lang din naman niya ang kapakanan nito. Simula kasi na magpakasal sila at lumipat dito sa bagong bahay, ay sinalunan nito lahat, halos ang gawaing bahay. Umpisa sa morning routine, sa umaga na magluluto ito ng umagahan nila. Magwawalis sa buong bahay, magpupunas ng mga alikabok sa bintana, at maglalaban ng kanila mga damit. Tapos pagka-uwi naman sa gabi galing sa trabaho, ay magluluto naman ito ng hapunan nila. Agatha, untag nito maya-maya sa kanya. May dumi ka sa mukha. Nag-angat siya ng tingin dito at kinapakapa ang hitsura niya. Ha? Saan banda? Mapilyong ngumiti naman ito. Dito oh. Anito sabay lagay ng bumubulang sabon sa kanyang ilong. What the? Magagalit pa sana siya ngunit inulit lamang nito ang ginagawa nito. Ang kaliwang pisngi naman niya ang pinagdiskitahan nito. Dito pa oh. Patuloy nito at ang kanang pisngi naman niya ang sinasabon nito. Umilag-ilag siya at sinasaway ito. Mike, ano ba? Saka dito pa. Hindi ito tumigil sa pagsasabon sa buo niya mukha habang tawa ito ng tawa. Mike, ano ba? Stop it! Pati siya ay natatawa na rin. Iilag-ilag. Ang kulit talaga nito. Diyan pa. Mike? Kumuha ulit ito ng maraming bula mula sa palanggana at akmang ilalagay ulit sa itsura niya. Pero bago pa man ito maisagawa ang makulit na planong ay nagsisigaw na siyang tumakbo papalayo sa lababo. Ayoko na! Sigaw niya at tumakbo na papunta sa itaas sa kanyang kwarto. Hanggang sa makarating sa sariling silid para magtago ay naririnig pa niya ang malakas na tawa ni Mike mula sa lababo. Hey honey, come back here. Hindi pa natatapos ang mga hugasin natin. Tukso pa nito sa kanya. Tse, ayoko na. Nambabasa ka eh. Maghuhugas ka na lang dyan mag-isa mo. Padabog niyang sagot naman rito. Tumawa lang naman ito ng tumawa. Dumiretso naman siya sa salamin at tiningnan ng sarili. Nabasa pa tuloy siya dahil sa kalokohan nito. Pero hindi niya maiwasang matawa. Bubbles fight pala ang gusto nito ah. Sige, gaganti siya sa susunod. Tatawa-tawa siyang napapailing sa naisip nang tuluyan ang pumunta sa banyo para maligo. Nang nasa opisina siya at tamang-tama sa lunchtime na, ay nag-text naman sa kanya ang pinakahihintay niyang tao na siyang bubulabog sa inbox niya kapag mga ganitong break time sa trabaho. Hi mahal, good afternoon. Napangiti siya habang nagtitipa ng ire-reply rito. Hello, good afternoon din mahal. So how are you today? Happy, ikaw? Happy rin dahil sa'yo. Sagot naman ni Alan. Gusto niya magtitili sa kilig dahil sa huling reply nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil baka may iilang pa mga kasamahan niya ang hindi pa lumalabas sa opisina at naghahanda pa lamang sa paglabas. Joker ka talaga. No, honest ako at hindi joker. By the way, care to take your lunch with me? Sagot naman niya, yes. Ma'am Agatha, mukha pong kilig na kilig kayo dyan sa katext niyo ah. Ang sweet siguro ng asawa niyo no? Nakangiting tukso bigla ng isa sa mga kasamahan niya. Tiningnan lamang niya ang uchichoreng kasama niya sa katipid ng nginitian ito. Feeling close. Dinala siya ni Alan sa isang Filipino restaurant na hindi kilala at medyo malayo sa kanilang syudad nang sa wakas ay nagkita ulit sila ng lalaki. Ang layo naman nito Alan, ba't dito mo pa ako? Talaga naisipang dalhin. Nakangiti niyang tanong dito. Kahapon kasi ay dinala lamang siya nito sa isang malapit na Italian restaurant katapat ng isang coffee shop. Dahil kailangan na natin mag-ingat mahal. Alam mo namang hindi natin alam kung ano ang takbo ng isip ng isang Monte Carlo. Maya-maya baka maligaya tayo ni Mama Shell sa mall o kumakain sa isang restaurant. Tapos bigla na natin silang makakasalubong at mahuli nila tayo sa dami ba naman ng angkan nila. At yung iba naman ay pakalat-kalat lang sa siyudad ng Maynila para mag-outing o maghanap ng pagkakatuwaan. Tapos baka marami na rin ang makakakilala sa atin, lalo na sa'yo. Dahil asawa ka ng isang Monte Carlo.
isumbong pa tayo. Baka paghiwalayin at paglayuin pa nila tayo sa isa't isa. Yun naman ang pinakaayokong mangyari sa lahat. Paliwanag nito saka idinantay ang isang palad sa isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa.